Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So yan guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. Ayan, message nyo na lang ako guys, okay? So, tignan natin kanina bang love reading itong masasagap natin. Okay, kanina bang love reading itong masasagap natin. Okay. Kanina ba itong love reading? Meron tayong talking, interested, conversing, more awaited message arrives, text, call, email, and hovering. So actually, sa nasasagap ko dito, pwedeng nasa talking stage pa lang kayo na itong taong to. Or lagi mo nakakausap yung taong yan. Nandun sa point na itong taong to, lagi siya nag-aantay sa chat mo. Pwedeng LDR kayo, di pa kayo nakikita yung iba sa inyo. Then, yung iba naman dito guys, kung nagkita na kayo, pwedeng LDR naman talaga kayo. Okay? So, ang nasasagap ko dyan guys, parang lagi siya nag-aantay ng text message mo. Yan o. Lagi siya nag-aantay ng message, call, email, or kung ano man. Sobrang interesado sa'yo itong taong to. Ayan. Sobrang na-excite siya ng lagi kang kausap. Parang alam mo yung feeling na parang ikaw yung mas focus niya sa araw-araw. Ikaw yung mas priority niya sa araw-araw. Ganon. Okay? Sige, tingnan pa natin. Mukhang napukaw mo talaga yung loob nitong taong to. Meron tayong seduction. Ayan. Mukhang may ka-flirt mo to, no? Wala pa kayong relationship nitong taong to. Pero mukhang, parang pinipflirt ka niya. Okay, siguro nasa ligawan stage pa lang kayo or talking stage, no? Kinikilala pa lang, ano yung name, favorite color. Yan ang mahirap eh. Sa totoo lang guys, kung bakit may mga taong nagtsatsaga sa kanilang mga person kahit na sobrang toxic na. Kasi ang hirap kumilala na naman ng bagong tao. 'Di ba? Kaya yung iba mas gusto nilang nagtitiis na lang kasi yun kilala na talaga nila. Pero hindi tama yun guys, no? Hindi natin guys hindi natin ito-tolerate yung mga ganyang pag-uugali, guys, no? Pag alam yung toxic na, matuto kayo, guys, sumuko sa relationship. So, siguro iba sa inyo, nahihirapan ka na parang, ayun na naman tayo, na parang pinikilala na naman. Ang hirap, sa totoo lang, mahirap yan parehas, yung kumilala ng bago at mag-let go ng luma. Okay, yan, no? Sobrang, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party, interference. So, alin ka dyan sa mga nabanggit, no? Attracted pa lang ba kayo sa isa't isa? Or nasa flirting stage? Or dating? Or hooking up? Or pwedeng nasa temptation? Pwedeng ikaw yung third party? Pwedeng ganyan. Pwede nasa komplikadong sitwasyon kayo. So, nasang sitwasyon ka daw dyan? Okay, so tingnan natin. Kanina itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong not enough. Naku, nakaka-feel ng ng lungkot itong taong to. Siguro may mga na-open ka sa kanya na parang medyo nagiging insensitive ka. Like, hindi ka aware na foul na yung masasabi mo, yung action mo. Hindi ka aware na foul na yon. Ganun yung nakikita ko dyan. Pero, parang medyo na, parang, or pwede ikaw to, frustrated ka sa relationship mo sa iba. Pwede nga, yun nga, nahihirapan ka na kumilala na naman ng bago kung itong person na to ay new person, no? Siguro may iba kang dahilan kung bakit nandyan ka pa lang sa sitwasyon na yan na parang kumikilala pa lang. Siguro pwedeng masanay ka ng single ka. Mas gusto mo nang nag-iisa or pwedeng nandun pa rin yung trauma, no? Dala-dala mo pa rin yung trauma sa past relationship mo. Okay?
then di ka pa ready na pumasok doon sa sasabihin nating relationship talaga. Gusto mo lang ng ganito. Pwedeng ikaw yung ito, not enough. Pwedeng ikaw to na medyo nag-aalangan pa dito sa connection mo sa taong to. Kasi may iba kang trauma. Hindi ka pa ready talaga, no? So, kung tatanungin nyo, guys, huwag ka muna pumasok sa relationship nang hindi ka pa totally healed. Gagawin mo lang panakit butas tong taong to. Sa totoo lang, no? Kung meron kang bagong nakakausap ngayon. Tapos meron ka pang inaantay. Meron ka inaantay na past person or pwedeng attach ka pa sa past person. Pwede rin naman guys na parang grabe yung sakit na ginawa sa inyo ng past person. Hindi ko pa nga masasabing ready ka eh. Kasi mukhang meron ka pang matinding pinagdadaanan ngayon. Ayun, no? Okay? Grabe yung stress. Pwede yung focus mo na doon pa sa past person. Like, nakaka-feel ka pa rin ng selos. Naiisip mo pa rin yung sakit na ginawa sa'yo ng past person na yon. Tinatry mo na i-divert yung energy na yan sa ibang tao. Pero, itong taong to na bago is sobrang interesado sa'yo. Laging excited na makausap ka. Pero hindi mo nga nabibigyan ng attention kasi yung focus mo ay nasa iba. Kung hindi man guys past person, pwedeng nasa current situation pa lang ikaw, no? Nandiyan ka sa current situation. Pwedeng attach ka pa kasi dun sa person mo na yan. Medyo komplikado yung mga, hakbang mo. Okay? Medyo nagiging selfish ka dito sa bagay na to. Ganun yung nakikita ko. Baka hindi ka aware. Ay, pasensya na sa mga aso. Okay, so yun guys, pasensya na sa ingay, no? Aso ng kapitbahay. Maingay. Okay, so yun guys, balik tayo sa ating reading. Doon muna tayo sa sitwasyon. Ito mag-focus sa inyong energy at kay person. Okay, kanina po itong love reading. Okay. The snake. Diba? Meron talagang kontrabida dito sa relasyon na to. May ibang involved. Ganon. So, ikaw, nakapokus ka sa sakit na nararamdaman mo sa ibang tao. Nasasaktan mo tong isang taong to na hindi ka aware na nahuhulog na pala yung loob sa'yo. Okay? Medyo to guys, sabi ko nga sa inyo, medyo nagiging selfish ka dito sa ganitong sitwasyon, no? Or pwede mo naman guys, balik rin. Pwede person mo yan. Pwede ikaw tong, ka-flirt tapos attach pa pala sa past person. Pero mas malakas yung energy na sasagap ko na ikaw yung attach pa sa ibang tao. And nasa current situation pa lang to guys. Okay, yung iba sa inyo. O sabi natin pwedeng nangyari na din to sa past. Tignan pa natin. Meron tayong the runner. Nako, may pagtakbo, no? Nagpapahabol yung person mo sa'yo. Pwedeng ikaw itong nagpapahabol. Or pwede hindi mo naman intention pero mukhang may maghahabol. No? May maghahabol sa'yo. Okay. Photograph. Diba? Lagi ka naaalala, hindi ka nawawala sa isip ng taong to. Ayan. Axe. Nako. Mukhang may pagdistansya na, no? Pwedeng tumalikod na dito sa isa kasi mukhang may iba kang pinagdadaanan, like parang buhol-buhol na tong relationship na to. Meron kang ibang tinitignan kasi itong person na to guys, may naghahabol sa'yo na ibang tao. Ayan, pinutol mo na yung connection mo sa taong yan, pero hindi ka makalimutan. So, I think kahabulin ka nitong taong to. Meron ako nakikitang dyan, parang feeling niya hindi makatarungan yung nangyari. Okay na siya, di ka naman niya sasaktan, pero ba't sinasaktan mo yung sarili mo? Bakit attach ka sa iba? Parang ganun yung dating sa kanya. Okay? Tignan natin na parang eto naman ako, seryoso sa'yo, parang ganun. Okay, sige, tignan natin sa energy. Ano yung nararamdaman? Okay, nararamdaman ng person mo sa'yo.
nararamdaman ng person mo sa'yo. Okay. Meron tayong 7 of Pentacles. Nararamdaman sa'yo. 7 of Pentacles. Ano yung nararamdaman sa'yo? Meron tayong 5 of Cups. Meron tayong 10 of Wands. Okay. So, ayun, medyo nalulungkot yung person mo. Ramdam na ramdam niya yung paglayo mo dito. Kasi parang, ramdam naman niya na nahuhulog ka sa iba. Alam niya na iba yung gusto mo. Iba yung mahal mo. Okay, ayan no. Ito yung energy mo. Ito yung person mo. Akala niya mag-grow kayong dalawa eh. And, nafe-feel niya rin talaga dito guys na ano, na magiging okay sana yung relationship niya. Sobrang seryoso na siya. Sana siya sa'yo. Alam mo yung parang napapakawalan mo yung tamang tao at parang pinuforce mo yung maling tao. Ganun yung nakikita ko sa'yo. Okay, tignan mo. Ang dami ng plano na tong taong to. Nakikita ko sa kanya na parang ready na siya magsumikap talaga sa buhay niya. 7 of Pentacles. Tinitignan niya dito yung Pentacles niya. And sobra yung regret na nararamdaman niya dito. Sobrang nahihinayang nagsisisi. Sobrang nahihirapan, nasasaktan. Ganun yung nakikita ko sa kanya. Sabihin natin na may communication pa rin kayo. Sobrang na-excite siya lagi na makausap ka. Pero I think baka ikaw na yung dumidistansya, no? Ramdam niya yung paglayo mo. Ayan, wala ka man lang iniwang bakas. Parang ganon. So, ano yung nararamdaman sa inyo kay sobrang nahihirapan yung taong yan? Okay, tingnan naman natin sa energy mo. Tingnan natin. Ano naman ang... Ayan, tingin. Tingin siya ng person mo, medyo minamanipulate mo daw siya. Okay, nung nag-uusap kayo, medyo emotional ka daw, nasabi mo sa kanya lahat ng problema mo, lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay. So, nung nahulog daw yung loob niya sa'yo, bigla ka naglaho. Okay. Pero kung ito naman daw yung ikasisiya mo, diyan ka masaya, parang ganon. Grabe, emotional naman tong taon to. 4 of Pentacles. And, parang sinasabi niya rito na, parang mamimiss mo rin siya, parang ganon. Na parang, panghahawakan mo rin, or maalala mo rin siya. Kahit ibang bagay lang, no? Kahit hindi na sa lover. Pwede yung memories niyo together. Ganon. So, alam mo, may mga bagay kasi na hindi mo pa kayang i-let go. May mga bagay na nahihirapan kang i-let go and masyado kang nagpo-focus doon sa mga, parang mga bagay na nagpasakit sa'yo, no? Mga bagay na masakit para sa kalooban mo, pero ba't doon ka nagpo-focus? Ikaw mismo, hinihila mo yung sarili mo doon sa mga masasakit na nangyari sa'yo sa nakaraan. Okay? Tingnan natin guys, ay natingin siya ng person mo eh. Ayan, so ano naman yung magiging action ni person? Action ni person. Meron tayong 10 of Pentacles. Family eh. Alam mo, tinitignan ka na niya bilang isang part ng ng pamilya niya eh. Parte ka na ng pamilya niya. Grabe. Alam mo yung parang wala pa man din, hindi pa nagtatagal tong relationship na to, ganun. Pero nakikita ka niya na someone na makakasama na niya habang buhay. So yan guys, isipin mo yung taong gusto mong makita natin yung energy. So yan, isipin mo lang isipin na 3 beses yung name niya para mas masagap natin, okay? Kung sino man tong person na nababasa natin ngayon. Siya yung taong nasa isip mo ngayon. So nakikita ka niya na someone na magiging part ng family niya. Gusto na niya guys bumuo ng pamilya kasama ka. Tignan niya naman guys yung sobrang down na itong taong to na hanggang ngayon pinangahawakan niya pa rin yung mga plano nyo. Okay? Or sabi natin mga
bagay na pinapangarap niya para sa connection yung dalawa. Okay, hanggang ngayon pinangahawakan pa rin ng taong yun. And grabe yung regret na to na parang hindi nangyayari yung mga bagay-bagay na pinaplano niya para sa inyong dalawa. Okay? Sobrang nahihirapan at nasasaktan yung taong yan. Ano yung magiging outcome? Meron tayong the devil. Diba? So, 12 cups kasi guys, yung outcome dito. May connection sa inyong dalawa. May partnership. Pwedeng napipilitan. Ganun yung energy. Mapipilitan kasi may connection kayong dalawa. Na parang magsasama na lang dahil dito sa nag-uugnay na to. Ganun yung nakikita ko dyan guys. Kung ano man yung nag-uugnay sa inyong dalawa. Okay, and ang nakikita ko rin dito guys, pwedeng naka-reverse naman. Pwedeng pinalaya mo na tong, pinalaya ka na tong taong to. At pinili mo yung taong makakapanakit sa damdamin mo. Pinili mo yung taong, alam mo yun, pinili kang saktan. Okay, then pwede na baka naalala mo tong taong to na bakit hindi siya yung pinili mo. So, baka dumating sa point na nanghihinayang ka rin. Okay, or baka manghinayang ka din. So, pagpiliin mo mabuti, no? Pag-isipan mo mabuti. Mamili ka ng maayos. Baka mali yung mapili mo. Okay, tignan natin guys zodiac sign sa side ni person. Okay. Meron tayong Pisces, Capricorn, Taurus, Gemini, Leo, Aries. Aquarius, Scorpio, Libra, Sagittarius, Capricorn, Pisces. Okay, yun yung mga malalakas na energy. Sa side naman ni person. So, alam mo, grabe, no? Ang taas na ng pangarap ng taong yan para sa inyong dalawa. As in, pag nangarap siya para sa sarili niya, kasama ka dun sa pangarap niya. Oo. Tignan mo natin sa side mo. Ano yung nararamdaman mo sa taong yan? Or kung sino man tong taong nasa isip mo ngayon. Nararamdaman mo sa person mo. 3 of Cups. The Emperor. O, diba? Sa Emperor yung person mo. 3 of Cups, na parang nag-explore pa, mahilig pa sa kasiyahan, kaligayahan. Medyo matigas yung person na pinupursue mo ngayon. And kung makikita mo 8 of Cups, medyo may regret ka dito or naiisip mo lang din siguro yung taong tinalikuran mo. Dahil mas pinili mo itong mas, parang mas practical or mas convenient. Okay, pwedeng tinalikuran mo yung pagmamahal mo sa taong yan or pwedeng ikaw yung tinalikuran niya. Okay, kasi mas pinili niya yung mas convenient. Pwedeng ganon. Okay? So, Aries energy and water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin guys, ano naman yung tingin. Okay. Ano naman yung tingin mo sa person mo? Meron tayong The Magician. Manipulative tong taong to. The Sun, marami siyang pinangako sa inyo na hindi na niya tinupad. And Knight of Cups. Sweet naman siya nung una, kaya nga nahulog ka sa kanya. And siguro yun yung hinahanap-hanap mo pa rin sa relationship yung dalawa. Okay. Yung pag-uugali niya ganun. Pero mukhang naglako na. Okay, nagbago na. Ramdam mo din eh. Kaya parang The Sun kasi mas naging practical ka talaga. Tignan mo. May dalawang tao dyan. Sino pipiliin mo? Itong taong mahal na mahal ka o itong taong minamanipula ka. Okay, kaya kang paikutin. Yun lang, walang plano. Pero itong taong to, mahal na mahal ka. Yung isa. Dalawang tao yung nakikita ko dyan, guys. Okay? Ano naman yung magiging action mo? Ano yung magiging hakbang mo? Meron tayong 7 of Wands, tukso. Nahihirapan, naguguluhan, judgment. So, pag-isipan mo mabuti, no? May time ka pa. Pag mong pahirapan yung sarili mo. King of Wands. Piliin mo yung taong mahal ka. Or, piliin mo yung taong mahal mo. Mahirap din kasi yung yung parang pinili mo yung taong mahal ka eh. Top Wands, guys, medyo naguguluhan ka. Hindi mo rin alam kung ano yung kay hinatnan or ano yung mangyayari. Sobrang naguguluhan ka dito. Okay? Ayan, malakas ang Leo energy. Okay, and Aquarius, Gemini, Libra. Tignan natin guys ano yung malalakas na zodiac sign sa side mo. Okay, Gemini,
Gemini, Pisces, Aquarius, Cancer, Scorpio, and Libra. Ayan. Scorpio, Virgo, Aries, Cancer, Gemini, and Aquarius. Katay guys ang tatlong card. Saan napapunta yung relationship nyo? Saan ito papunta? Meron tayong not showing true feelings. Hide, personify, pretend, deluge, gaslighting. Okay, may hindi nagsasabi ng totoong nararamdaman. May napipilitan, may nagpapanggap. Okay. Meron tayong breakup, separation. So, may mga nagsisisi dito dahil sa pakikipaghiwalay or may nagsisisi rito dahil may tinalikuran, may piniling iba. Okay? Separation pa rin. Diba? May involved dito na past person. Ayan. So, tingnan natin guys. Love advice. Love advice. Meron tayong The Gardener. Okay. Love advice. Maturity. So, yun yung kailangan, guys. May mag-mature dito. Hindi sa lahat ng bagay, guys, umiikot lang ang buhay ng tao sa pag-ibig, sa love life. Hindi ka mabubusog ng I love you na tong person na to. So, eto ha, for me kasi mas pinili mo yung mas pinipili mo yung taong gusto mo kaysa sa taong mas seryoso sa'yo. Ganun yung nakikita ko dyan. Then parang mas may hirapan ka talaga kasi ikaw yung magbibigay dito. Okay? So yun guys, ito lang pong inyong love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye!